Paano ba yan? Ang daming sangkot sa flood control project. Scam, ano? Ito nga meron ng mga panibago. Ito, no? Pinangalanan sa affidavit ni ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo, sina Chis Escudero, Bong Revilla, Nancy Binay Saldico, Rajiv Olivar, Mario Lipana. Wow, dami nito, no? Paano pa yan sila Bongo? Sila Estrada Villanueva. Ang dami pa. Ito pong mga ito ay panahon ni Duterte, mga senador. Nanalo man o hindi, madadamay talaga. Dahil ang flood control project na ito ay nagsimula kay Duterte. Hindi maipagkakaila, hindi maitatago na ang legacyng iniwan ni Duterte ay puro pagnanakaw, puro nakawan, puro magnanakaw. Yan po ang masasabi natin dito sa nangyayaring ito ngayon, sa mga investigasyon na naglalabasan ng lahat ng pangalan ng mga sangkot na mga magnanakaw sa pera ng bayan. Mr. President Bongbong Marcos, sana naman po sa pagkakataong ito, maibalik na ng mamamayang Pilipino ang tiwala sa gobyerno once na maipakulong nyo ang lahat ng magnanakaw. Hindi po sapat na ibalik lang ang mga ninakaw. Ang katarungan na hinahanap ng taong bayan na hindi na dapat pamarisan ay ang maipakulong ang lahat ng totoong nagkasala sa mga nakawang ito. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik, huwag na po ninyong patagalin sapagkat habang tumatagal, lalo kayong dinidistract ng mga Duterte, lalo kayong sinisira ang mga investigasyon, lalong nanggugulo, lalong nanlilito. Gaya ng mga lumalabas ngayon na si Sara Duterte ay matinong tao, hindi sinungaling. Yan po ay isang kalokohan. At itong si Rodrigo Duterte o mga Duterte, patuloy ang pagkilos ng mga galamay. Kaya po mga kapatid, huwag tayong titigil, huwag tayong magpapatakot, huwag matatakot, lumaban tayo. Isigaw natin ang ating mga nalalaman sapagkat yan ay ating karapatan. Basta't po ang ating ikakalat ay puro katotohanan at meron tayong tamang basihan. Mga kapatid, sa ngayon po, si Rodrigo Duterte ay na-postponed ang kanyang investigasyon sa ICC sapagkat si Kaufman ay kumikilos din bilang DDS. Pinapalabas ni Kaufman na ang kanyang kliyente ay walang kakayahan. Si Rodrigo Duterte raw ay walang natatandaan sa mga pangyayari. May sakit, kuno, si matandang Duterte. Subalit kapag tatanungin ang kanyang pamilya sa tuwing manggagaling sa dahig, ang sagot ay okay naman ang kanilang tatay. Sa ganyan pong paraan nakikita ang mga kasinungalingan sapagkat hindi nagtutugma ang mga statement ng abogado o ng counsel ni Duterte at ng kanyang mga anak pagdating ng Pilipinas. Isigaw natin na ang mga Duterte ay sinungaling. Isigaw natin na mga Duterte ay buhay na buhay at buo pa ang mga galamay sa Pilipinas sapagkat ipinapangako ni Duterte at ni Kaufman na hindi namang gugulo ang mga Duterte kapag pinauwi ito ng Pilipinas. Kasinungalingan po ito sapagkat hindi man mismo si Duterte ang gumalaw, ang gagalaw niyan ay ang kanyang mga galamay na talaga namang walang kinatatakutan kundi si Duterte lamang. Mga kapatid, itong mga nasa Senado, itong mga hindi nanalo, mga abogado pa naman, bakit sila nagkaganyan? Bakit sila mga naging bobo at tanga? Samantalang dapat ang kanilang pinagtatanggol ay ang bansang Pilipinas sapagkat ito ang kanilang tahanan. Dito lalaki ang kanilang kaapu-apuhan. Pero puro kasinungalingan, puro pagsamba sa berdugo, puro pagnanakaw ang nasa isipan. Kaya Mr. President, please lang, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, ipakita mo na pwede mong baguhin ang landas ng gobyerno
sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang hustisya, lalo na sa mga magnanakaw ng kabanambayan. Hustisya para sa mahihirap, hustisya para sa mga biktima ng baha, hustisya sa bansang Pilipinas na matagal nang niloloko at ninanakawan. Salamat mga kapatid, ang mga berdugong Duterte, hindi lang pera ang ninakaw, pati buhay at karapatan ng ating kapwa Pilipino ay kanilang ninakaw. Sila ang mga tunay na magnanakaw. Salamat mga kapatid.